O mga kababayan, hindi ba kayo nagtataka kung bakit ang lakas ng loob nitong si Carla? Kasi si Carlo Nograles mga kababayan, nabanggaing pagka-mayor si dating Pangulong Duterte sa Davao City. Masasabi natin mga kababayan na para itong political suicide, di ba? Parang tumalon sa bangin itong si Akla mga kababayan sa pagbangga niya kay Tatay Digong sa Davao. Dahil malinaw pa sa sikat ng araw mga kababayan nawala itong kapag-apag-asa. Kaya ang tanong natin, bakit ito ginawa ni Carla? Si Carlo. Hindi naman siguro ulol ang taong ito mga kababayan na hindi niya yan nakita. Binitawan pa niya ang kanyang mataas na posisyon mga kababayan na in the first place binigay din pala ni dating Pangulong Duterte para lang tumakbong mayor dyan sa Davao City na wala siyang kalaban-laban. Ayun naman pala mga kababayan, lumabas na rin ang katotohanan. Eto na ang dahilan. Nasabi ng mga netizens mga kababayan na right from the start, kanila pala itong pinagplanuhan. Alam pala ni Carla mga kababayan, si Carlo mga kababayan, na ito ang plano ng mga bangag na dukutin si PRRD at itapon sa ICC para ang susunod nila na step ay i-disqualify si Pangulong Duterte. Pero dyan siya nagkakamali mga kababayan, itong si Carlo Nograles. Dahil hindi lang po siya ang nag-iisang kandidato ng Davao City. Kung ma-disqualify man si PRRD mga kababayan, ay may tatlo pang iba na pagpipilian. Akala siguro ni Nograles mga kababayan, mapupunta na sa kanya ang boto ng mga Duterte kung ipipilit nilang ma-disqualify si dating Pangulong Digong mga kababayan. Umaasa ka pa Carla. Pero sabi rin ng mga eksperto, hindi puro maaaring ma-disqualify si dating Pangulong Duterte mga kababayan dahil hindi po daw nananalify ang kanyang candidacy dyan sa issue ngayon sa ICC. Panoorin niyo po ha. Yes, attorney. Alam naman natin, malapit na election and tumatakbo si Pangulong Duterte as mayor dyan sa Davao. Di ba? Na-connect nyo na mga kababayan? Bakit talagang ang lakas ng loob na tumakbo nito si Carlo Nograles? Na wala siyang kalaban-laban? Eto na pala ang dahilan. Animal. Isang kabangagan mga kababayan. No? Ang duming maglaro ng mga animal na ito mga kababayan. Kung may tatawid siya, papaano po kaya yun? Mawawala siya doon sa mga kandidato or tuloy pa rin yung kanyang pagiging kandidato as mayor? Kasi Pero wala pong imposible mga kababayan ha. Dahil hawak din nila ang COMELEC ngayon mga kababayan Ang COMELEC ang may final say niyan. Sige, ipilit mo Carlo. ang concern ng mga taga Davao, hindi nila gusto yung uupo pag nangyari yan, pag nagkataon. Kung ma-elect naman siya as mayor, that does not mean na hindi na siya po pwede kasi Para safe siguro mga kababayan para sa inyong mga taga Davao City. Sigurado namang panalo si Tatay Digong. Siguro, mayroon kayong iboboto, yung portion ng mga botante ni Digong mga kababayan, doon boboto sa ibang kandidato aside kay Nograles para if ever ma-disqualify, yung second, hindi si Nograles mga kababayan. duly elected, nakafile naman siya ng Siguraduhin natin na pangatlo o panghuli si Nograles na iyan. certificate of candidacy. So, if ever wala siya, so yung vice mayor will act as mayor, no? Kasi nga, Ipipilit nila yan mga kababayan, tingnan nyo. Kapag nag-number 2 si Nograles, di ba after elections, mayroon pang time mga kababayan bago magpalit ng liderato. Diyan gagapangin nila mga kababayan na, kahit nanalo si Digong, hindi pa nakapanumpa mga kababayan, pero i-disqualify. Automatic mga kababayan second. Yung pangalawa ang mailalagay dyan. Not unless aabot na ng June 30 at hindi pa napagdesisyonan. Pero ang COMELEC ang mga laro ng mga animal, mio. Pero kung aabot na ng June 30 mga kababayan at wala pa rin si Tatay Digong, pwedeng ang vice mayor na si Baste. Ang jablon nila mga kababayan kawawa ang Davao Masayang-masaya na sana sila mga kababayan dahil bumalik na si Tatay Digong sa kanila. Ngayon naman kinidnap ng mga bangag. that is allowed under the law. Nakapag-file naman siya ng certificate of candidacy and he is, what you call this, he is a legitimate candidate. So he... Paano yan makapanumpa si Tatay Digong mga kababayan? Kung wala dito sa Pilipinas, baka yan ang gagamitin ng mga animal na mga baba kababayan. Elected by the people. Isa pa, attorney, meron ako kasi previously, ang administration ng PCO, ang Camp Crame,
at ang iba pa mga opisyal ng gobyerno, parang panlilin lang ito kasi alam na pala nila. Matagal na yan, nanlilin lang yung mga animal na yan. Hindi ang PNP mga kababayan ha, kundi yung iilan lang sa kanila mga kababayan, mga tao ni Bangag, yung humaharap sa media. Na meron na, Budol. pero dinideny pa rin nila hanggang kahapon. So, Yes, pwede ba natin silang kasuhan dahil sa pagsisinungaling Ay, mahinang kaso yan. Hayaan mo na yan. Yung importanteng kaso, yun talagang procedure na ginawa nila. nila sa taong bayan? Well, that is a matter which should be placed under proper consideration because you see, kung strictly Wag nang mag-focus dyan na ang sabi daw mga kababayan, wala namang warat, walang warat, tapos eventually meron. Pwede na lang sabihin nyo na, baka makompromise ang aming mga binabalak na masama. Ganyan. Hayaan nyo na. Ang big deal talaga dito mga kababayan ay yung hinuli ng warrant. Nasa cellphone lang daw mga kababayan, pinicturean. ICC pa ang hindi dumaan sa korte. Yun ang big deal. Hayaan nyo na yung yung mga sinungaling na yan. May araw din sila. Pero ito ang importante ngayon, si Tatay Digong muna. yung Article 127 paragraph 2 the Rome Statute, pasensya na medyo technical tayo ngayon, no? Wala na talaga sanang jurisdiction yung what you call this. Kahit pa ang sabi ni Bangag mga kababayan na, hindi naman ICC ang may sinunod kundi ang Interpol. Ungas! Sino ang nag-request ng Interpol na yan? ICC, eventually, it's just the same. Pwede mo naman sabihin ng sa Interpol, we are not member of the ICC. At may proper procedure dyan. Kung ganyan, dadaan pa kami sa korte. Ibig sabihin mga kababayan, nakipagsabuatan. At sana maimbestigahan yang nasa Interpol ha. Kayong nasa Interpol, sino yung mga nag-facilitate dyan na pumunta dito na ang sabi mga kababayan, wow, parang mga hari at China daw mga kababayan. In all the libre, 5-star hotel, yun ang nakikita natin mga kababayan sa mga social media. Gastos lahat ng gobyerno, parang mga hari. Imbestigahan nyo yan. Baka nasungal-ngalan din yan. ICC sa atin. Kaya kasi if you note, nag-withdraw tayo noong March 17 of 2018, no? And then naging effective yung withdrawal natin on March 17 of 2019. So if that is so, then the ICC has no longer jurisdiction over the Philippines, no? So the only At isa pa mga kababayan, naglaps na yung 1 year na dapat sana umaksyon ang ICC. It's over a year na mga kababayan. Nandun sa rules sila Dapat within a year na umalis tayo, umaksyon na sila. Lumampas na technical pa rin mga kababayan. there is that the matter should be under consideration. And yung ginagawa kasi ng ICC prosecutor noon is purely an internal assessment by the office of the prosecutor and not a formal judicial proceeding subject to pre-trial chamber oversight. So therefore, Diyan sila madadali mga kababayan, pero walang paki ang mga bangag mga kababayan As long as nandoon na si Digong, bahala ka na dyan. Anyway, dito, hawak namin sa liig lahat, nabibend lahat mga kababayan. Kahit pa'y sabihin ng Korte Supremang illegal iyan, wala na kayong magagawa. Ngag-ngag, na lang, ganyan. we really believe that the ICC has no jurisdiction over Philippines anymore, and they could not, and Philippines should not have cooperated in. Delikado ito si Bato at si Bongo mga kababayan dahil baka sila ang isusunod na hulihin. More with the ICC. What the government is doing is that they are cooperating even if this is already prohibited even under the Rome Statute itself. So, Tama. pero attorney, ang kasi dito, ang isang tinatanong ko, katulad yan, si speaker, ang tawag di spokesperson ng PNP na si Jean Fajardo, sinasabi niya walang ganon, walang ganyang mangyayari. Ay, hoy, dada ba to? Boss dada, wag mo ka ng big deal yan Wag mo nang pansinin yan. May ibang panahon para dyan. Sinungaling na sinungaling. Dito na muna tayo mag-focus sa ginawa nila kay Tatay Digong. Basta yun mga kababayan. Ano nga ba yung una nating topic? Kaya ang lakas ng loob ni Carlo Nograles sa banggain si Tatay Digong dahil mayroon palang masamang balak. Right from the start. Mayroon na silang mga planong masasama ng mga ngagba. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.